deserve better. Yun, no? I am not the problem of this country. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. Bumaba na ho ang ating inflation from 8% noong 2023 to 1.4% as of April 2025. Ang ating pong employment rate ay nasa 96.2%. Bumaba na rin ang dolyares from 58, 59 pesos to 55. Nagkaroon na ng 20 pesos na bigas. Sabi niya, imposible, imposible. Namigay siya ng lupa sa mga magsasaka. 194,000. So kahapon nga mga kababayan ay nag-meeting de avance na ang mga patapa. Tapos mga kababayan, ito ang nangyari. Siyempre nagsalita si Sara Duterte. Ito yung kanyang sinabi. Sara Duterte bats for PDP Senate bets. Filipinos deserve better. Ayan. Saan sila nag-meeting de avance? Sa Liwasang Bonifacio? Tama ho ba? Kasi nag-meeting de avance kanina yung mga kandidato ng alyansa sa Mandaluyong. Grabe, nakita nyo ba yung dami? Ang lala, ang dami. Tapos, meron pang kumakalat na viral video, si Kitty Duterte nagsasalita sa isang empty coliseum. As in, walang tao, puro, may tao naman, pira-piraso. Kalat-kalat, parang tae. Baka dyan. Baka dyan. Baka dyan. Baka dyan. Ikaw na nga. Alam mo na. Tapos magsasabi itong mga DDS na ang lakas daw nila. Filipinos deserve better daw, sabi ni Sara. O naman, Filipinos deserve better, lalo na kung ikaw yung kandidato. Kung mga tao ni Sara Duterte ang kandidato, ay syempre naman, Filipinos deserve better. Filipinos deserve better. Yun, no? Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin. Sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. I am not the problem of this country. Hindi naman talaga ikaw ang problema ng bansa. Hindi lang ikaw. Buong angkan nyo. Kasi sa pamilyang Duterte, mga kababayan, nakita natin kung gaano kasama at kawalang hiya ang traditional politician. Sila ho ang consummate trapo. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Paulit-ulit. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Ha? Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen. Ha? Mga walang trabaho. Ha? Mga naghihirap. O maging ang mga nagugutom. Doon pa lang sa pagpapasuko kay Rodrigo Duterte sa The Hague, doon pa lang nakitaan na natin ng improvement sa justice system. Nakitaan natin ng political will ang gobyerno ng Pilipinas na handang kaharapin kahit na yung pinakasikat na presidente kahit siya dahil siya ay gumawa ng krimen. Siya lang ang kriminal sa Pilipinas na minahal ng taong bayan. Let's admit to that at the very least. Nakita natin ang tapang doon ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. So it takes the same level of political will
para kontrahin yun, yung pagmamahal ng mga natitira niyang mga supporter sa kanya. Sabi ni Sara Duterte, kailangan daw ng hindi raw problema sa Pilipinas ang mga Duterte, ang problema daw ay ang kahirapan. Ano ba ang sinasabi ngayon ng ating ekonomiya tungkol sa kahirapan? Bumaba na ho ang ating inflation from 8% noong 2023 to 1.4% as of April 2025 na tinutukan ng administrasyon para mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas ay ang ating employment rate. Ang Pilipinas ngayon as of February pala 2025, ang ating pong employment rate ay nasa 96.2%. Bumaba na rin ang dolyares from 58, 59 pesos to 55. Again, masama ang loob ko doon pero okay lang para sa bayan. Busit na busit si Sara Duterte dito na nagkaroon na ng 20 pesos na bigas. Sabi niya, imposible, imposible. Sinabi pa niya, ako alam ko kung paano pero di ko sasabihin, si kwentong malupit. Ganon. Di raw niya sasabihin, guys. Alam nyo, kahit hindi nga sabihin, nagawa na ni PBBM yung 20 pesos na bigas. Paano? Simple lang. Nagdagdag siya ng napakaraming rice processing centers. Para yung inaani ay napoproseso agad. Mas bababa ang wastage, mas malaki ang kilong na ibebenta, mas maraming kita para sa mga magsasaka. So, hindi lang ho dyan. Hindi lang ho yan ang solusyon na ibinigay ni PBBM para mapababa ang presyo ng bigas. Ito pa ang kanyang isa pang solusyon. Namigay siya ng lupa sa mga magsasaka. 194,000 land titles distributed under PBBM administration. A first in more than 5 decades, more or less. Grabe, no? Ang dami niyang pinamigay na lupa. Tinalo pa niya si Manny Villar. Kaya galit si Manny Villar ngayon ay PBBM Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi sa isang pampublikong hair follicle drug test. Nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Di ba? Nasaan na yung psych test mo, Sara? Nangako ka rin ng psych test Hamon-hamon. Ganito na lang, Sara, no? Ganito na lang. Sabay. Drug test kayo ng sabay, hair follicle din. Tapos, ikaw, kasi PBBM, psychiatric evaluation. Sabay kayo. Pero, sigurado ako talo si Sara sa psychiatric evaluation. Talo din siya sa drug test. Kasi alam naman na natin, mga kababayan, na magiging resulta ng drug test Si Sara Duterte, ano yung result na meron siya? Maduming pagkain, panis na gatas, korupsyon sa Go Students, nagkakahalaga ng 52 million, mga hindi natapos na classroom sa DepEd, mga 1.6 billion pesos na laptop na peking binid. Ano ang total? Ano ang epekto ng katiwalian ni Sara Duterte? Ito ho ang damage na dulot ni Sara Duterte sa education sector pa lang to, guys.
Ngayon mga kababayan, naniniwala na ako na kapag ikaw ay naging DDS, literal na ikaw ay nagiging tanga.